Eksklusibo namang nagbigay ng pahayag sa News 5 ang na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Bril, anong reaksyon ni VP Sara matapos siyang i-impeach ng Kamara? Cheryl, nakausap ko nga kanina si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang sesyon ng Kamara sa pagpapatalsik sa kanya. Naging maayos naman ang aming usapan pero naging matipid ang kanyang reaksyon hinggil sa pag-impeach sa kanya ng mayorya ng mambabatas. Sa eksklusibo kong panayam kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives kaugnay ng kanyang impeachment bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin antayin. Sa huling sesyon ng Kamara ngayong araw, 250 na kongresista ang pumirma para tuluyan ng i-impeach si VP Sara. Isa sa mga basihan ay ang maling paggastos umano ng confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa aniyay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Itinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ang aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero pinabulaan na ni Garin ang sinabi ni Pulong. Malisyoso raw ito. Hamon niya, lumantad ang nagbigay ng impormasyon kay Pulong na siya ang nagmaniobra sa pirmahan ng impeachment. Nagpost din si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang aniyay mga hayop. Tinagpa niya ang mga pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Malungkot naman at hindi makapaniwala ang mga Davaoenyo sa nangyari sa buhay politika ng kanilang dating alkalde na si VP Sara. Narito ang kanilang pahayag. Nag-uol gani ko ma'am no. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala lalo't wala namang kasalanan si Inday Sara. Bakit pa nila in-impeach? Laban lang. Cheryl, sinabi din kanina ni VP Sara na nasa Maynila siya ngayon para sa kanyang planning conference sa Office of the Vice President. Humingi din tayo ng reaksyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa impeachment pero wala pa siyang tugon dito. Cheryl? Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.